akala mo lang iniwan ka ng Diyos. Pero ang Diyos, tapat. Ang tanong, ikaw, tapat ka ba sa Kanya? Walang pagpapala kung walang katapatan. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipunpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinurugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkos ay lalong lumala. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at mga kapatid, ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok nila ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin ay, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbilin ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Magandang gabi po. Kung kayo po ay
naiinip na sa pagdarasal, kung kayo po ay malapit ng sumuko sa paghihintay sa sagot ng Diyos sa inyong panalangin. Ito po yung gusto kong tandaan ninyo. Si Noah, nung kinausap siya ng Diyos na gumawa ng arko ng bangka, naghintay siya ng 120 years bago umulan. Isipin niyo po yan. 120 years. Sinabi ng Diyos sa kanya, gumawa ka ng bangka, magkakaroon ng dilubyo, magkakaroon ng malaking tubig, marami, darating ang baha. Tinatawanan siya ng mga tao. Dahil napakatagal, 120 years. Pero, naging tapat siya sa Diyos. Hindi siya huminto. Hindi siya tumigil. Naghintay siya. At dahil sa kanyang katapatan, anong nangyari? Sinong naligtas sa dilubyo? Sino ang hindi nalunod sa baha? Ang pamilya niya. Tandaan niyo rin po, mga kapatid, na si Moises ay 40 years na nasa disyerto, tumakas siya sa Ehipto, pero tinawag muli siya ng Panginoon para palayain ang kanyang bayan na Israel. Ang mga Hebreo, 400 years po silang alipin sa Egypt bago dumating si Moises na tumulong at naglaya sa kanila. Sila ay nakaalis sa Ehipto. Sila'y nakalaya sa kanilang pagkaalipin. Tandaan niyo din po ito, na si Haring David, magmula nung pinili siyang maging hari, naghintay muna siya ng 15 years bago po siya naupo at naghari. 15 years. Si Joseph the Dreamer, 13 years po siyang nakulong. Doon sa Egypt, nakalimutan po siya. Kala din niya, nakalimutan siya ng Diyos. Pero, kahit na walang nakaalala sa kanya, kahit na yung mga kapatid niya na binenta siya, hindi siya tumigil, naniniwala, nagtitiwala, nananalig sa Diyos. Mula sa pagkakulong, ano ang ginawa ng Diyos sa kanya? Pinalaya siya at naging kanang kamay pa siya ng hari ng Ehipto, ng Pero. Mula sa kulungan, 13 years. Pagkalabas niya, nandun siya agad sa tuktok. Ang babae na ating narinig sa Ebanghelyo, ilang taon daw siya pumupunta sa mga iba't ibang doktor para magpagaling dahil walang tigil, dumudugo siya. Sabi po sa kwento, naubos na ang kanyang kayamanan, naghirap siya. Hindi lang yon. Bawat magpapatingin siya, hindi siya gumagaling, lumalala pa ang kanyang nararamdaman. It happened for 12 years. Bago siya gumaling, nakita niyang ating Panginoon. Napakaraming mga tao, anong ginawa niya? Nakipagsiksikan siya. Nakilaban siya para lang makalapit sa ating Panginoon. At anong paniniwala niya? Mahahawakan ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. At yun yung nangyari sa kanya. Ang ating Panginoon, tandaan nyo din po ito, naghintay muna siya ng 30 years
bago po nag-umpisa ang kanyang misyon ng pangangaral, pagbabalik ng loob ng mga tao sa kanyang ama. Pero bago siya nagmisyon, ilang araw po siya nandoon sa disyerto, nag-aayuno, nananalangin, tinukso pa siya ng demonyo. 40 days. Napakatagal, naghintay siya, pero pagkatapos ng kanyang pakikipaglaban sa demonyo, biglang dumating ang mga anghel, pinakain siya dahil gutom na gutom siya, pagod na pagod siya. Kung hindi naghintay ang ating Panginoon, nainip siya. Nasaan po tayo ngayon? Paano ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa? Ako po, 10 years na akong pari. Bago po ako nakilala, bago niyo po ako nakita sa Facebook at YouTube. Ang tatay ko po, 60 years old na, bago po siya kumita sa project. Napakarami po pinasukan na proyekto ng aking ama. Bigo siya. Lugi kami. Yung isa, dinimanda siya. Yung isang kliyente niya, tinakbuhan siya. Kaya baon kami sa utang. Ngayon lang pong senior siya. First time po niyang kumita. Mga kapatid, kung naiinip ka na, nagsasawa ka na, at suko ka ng maghintay, tandaan mo, merong mga nauna sa iyo, mas matagal pa ang kanilang paghihintay, pero hindi sila sumuko. At dahil hindi sumuko yung mga naghihintay at nananalig sila sa Diyos, ano ang kanilang natanggap? Bendisyon, pagpapala, grasya. Pag malapit ka ng sumuko, tandaan mo din, ano ang sabi ng Panginoon? Dito sa Ama na kung saan binalita sa Kanya na, wala na, tapos na, patay na yung anak mo. Ano ang sinabi ng Panginoon? Manalig ka sa akin. Maniwala ka. Tandaan din po natin ang napakagandang turo ni San Pablo. Philippians chapter 1, verse 6. That the God that has begun His work in you will complete it. God will complete whatever He has begun in you. Kung inumpisahan ng Diyos, tatapusin ng Diyos. Bakit nagdududa ka? Bakit nanghihina ka? Bakit nagsasawa ka? Dahil pag sumuko ka, talagang wala na. Amen? Pero habang may buhay ka pa, habang pinapalakas ka ng Diyos, habang humihinga ka, kahit na wala pa, maniwala ka, malapit na, hindi ka mapapahiya sa Diyos. Kala mo lang iniwan ka ng Diyos. Pero ang Diyos, tapat. Ang tanong, ikaw, tapat ka ba sa Kanya? Walang pagpapala kung walang katapatan. Kung tapat ka, makakaranas ka ng milagro at himala. Amen? Ano na yung matagal mong pinagdarasa? Yang business mo na gusto mong magtagumpay? Maghintay ka at maniwala.
Ang tagal mo na rin nagpapagamot hanggang ngayon, may sakit ka pa rin. Maghintay ka at maniwala. Nadidepress ka, nalulungkot ka, dahil may nawalang tao na mahal mo, hindi mo maintindihan bakit kinuha siya ng Panginoon. Darating din ang sagot. Maghintay ka at maniwala. Whatever it is that you are praying, my dear friends, remember, someday, God will give you that grace as long as you remain faithful to God, because God is always faithful. God is our ever faithful God. Kaya ang tanong, gaano katatag, gaano kalakas ang ating paniniwala? Magtiwala tayo, maniwala tayo. Inumpisa ng Diyos, tatapusin niya. At ang pagtatapos ay punong-puno ng kabutihan, ng grasya. Amen.